Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Siguro naman hanggang ngayon, kapag tayo'y tatanungin, naranasan mo na ba ang pag-ibig ng Diyos? Lahat tayo makasasagot na opo, naranasan ko na. Dahil ang Diyos, kung tutuusin, pinadama niya na ang pag-ibig na iyan, hindi lamang sa atin, bagkos sa bawat isa sa atin, at walang makakatanggi na minahal siya ng Diyos. At kung tatanungin tayo, paano ang pamamaraan ng Diyos na pinamalas ang pag-ibig niya sa atin? Kaya nating tugunan iyon ng samot-samong paraan. Subalit kung babalikan natin ang mismong katuruan ng simbahan tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ipinamalas ng Diyos ng banal na santatlo ang pag-ibig na ito konkreto sa kasaysayan ng kaligtasan. Una, nung tayo'y nilikha, pinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Bakit? Para masaksihan natin ang kagandahan ng kanyang ginawa. Ikalawa, nung tayo ay sinagip mula sa pagkakasala, pinamalas ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin para mapanumbalik tayo sa dati nating dangal at maging mahirang bilang anak ng Diyos. Ikatlo, ngayon, patuloy tayong ginagabayan at pinagpapala ng Diyos. Tanda iyon ng kanyang pag-ibig sa atin. Bakit? Para matiyak na tahakin natin ang tamang landas patungo sa kabanalan. Ang pamamaraan niya ng pagpapahiwatig ng kanyang pag-ibig nung tayo'y nilikha, gawa ng Diyos Ama. Ang pamamaraan niya nang tayo'y sinagip mula sa pagkakasala ay gawa ng Diyos Anak. At ang pamamaraan niya ngayon na patuloy tayong ginagabayan at pinagpapala ay gawa ng Diyos Espiritu Santo. Mga kapatid, sinisimula natin ang pagninilay tungkol sa pag-ibig. Dahil sa linggong ito, ang ating mga pagbasa, 4 na aral ang ipinababatid sa atin. Una, mahal tayo ng Diyos. Ikalawa, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ikatlo, tutulungan tayo ng Diyos. Ikaapat, aakayin tayo ng Diyos pabalik sa Kanya. Mainam na paalaala yan, lalong-lalo na tayo ay dumaraan sa pagsubok na ito na tinatawag nating pandemya. Maaaring ang ilan sa atin madali nang sumuko, ang ilan nawawala ng pag-asa. Subalit sa linggong ito, kung inyong mapapansin at mapagningilayan maigi ang mga pagbasa, ang salita ng Diyos, minumula tayo sa 4 na aral. Unang aral, mahal tayo ng Diyos. Iyaan ang ipinababatid sa atin sa ikalawang pagbasa. Wika ni San Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang taba? Hindi.
Pinagpatuloy ni San Pablo ang kanyang pananalita, ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi mapaghihiwalay sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinanaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yaan ang pananalita ni San Pablo na nagpapaalala sa atin, ganun tayo kamahal ng Diyos. At sa unang pagbasa at Ebanghelyo, dito masasaksihan natin paano naman ipinababati ng Diyos ang pagmamahal na ito. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Katulad ng nabanggit ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaías sa unang pagbasa. Sabi rito, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Iniisip ng Diyos ang pangunahing kailangan ng tao para mabuhay. Inaanyayahan silang dumulog sa Kanya ang mga nauuhaw, dumulog sa Kanya ang mga nagugutom. At sa Ebanghelyo, napakinggan natin kung paano ang mga sumusunod kay Jesus na nais ng paalisin ng mga alagad niya. Wika ng kanyang mga alagad, ilang angkok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga taong ito upang makabili ng kanilang makakain. Subalit anong tugon ni Jesus? Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Nang sinabi nilang, 5 po ang tinapay at 2 isda. Ibig sabihin, hindi sasapat po ito. Anong ginawa ni Jesus? Inutusan sila, paupuin niyong mga tao. Kinuha niya ang 5 tinapay, kinuha niya ang 2 isda, pinaghati-hati. At anong narinig natin? Nakakain ang lahat, lumabis pa. At ang mga taong naroon, hindi lamang 100, hindi lamang 1,000. Ang nabanggit sa atin ay 5,000 lalaki. Wala pa ang bilang ng mga babae at mga bata. Sa pamamagitan ng salaysay na ito, ipinababatid sa atin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil ayon nga sa mismong Ebanghelyo, may habag ang Diyos sa atin. Ikatlo, binababatid rin sa atin ng mga pagbasa na tutulungan tayo ng Diyos. Naalala nyo ang wika at pananalita ng Salmo o ng Salmista? Sabi niya, ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banay at magalit, ang pag-ibig niya hindi kumukupas. Dinagdag pa niya, tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay, siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan niya sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang, anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. At winakasan ng salmista ang kanyang awit sa pamamagitan ng ganitong pananalita. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong magpatawag sa kanya'y tapat at totoo. Dito minumula tayo sa pananalita ng salmista. Tutulungan tayo ng Diyos. Tumawag ka lang sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, muli
Dito ipinadarama sa atin na ang Diyos puno ng pag-ibig. Ganun na lamang ang ating tugon sa Salmo, pinapakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Subalit anong uri ng pagkain ang tinutukoy dito? Minsan iniisip lang natin, ito ay pagkain pisikal, nakakabigay ng kalusugan, nagpapalakas sa ating katawan. Subalit kung susuriin natin maigi, ang mga tinutukoy ng pagbasa na pagkain ay hindi lamang ang pagkain pisikal. Na minsan, dito tayo nagkakamali. Marami sa atin, iniisip lamang ang makapupuno sa sikmura. Iniisip lamang ang magpapalakas sa katawan. Subalit ang kayang ibigay ng Diyos ay hindi lamang ang pagkain iyon. Ipinagkakaloob ni ng Diyos ang pinakamahalagang pagkain sa lahat. Iyon ay ang pagkain espiritual. Kaya nga mapapansin nyo, sa unang pagbasa, kung babalikan natin ang huling bahagi, nakakapagtaka ang pananalita ni Propeta Isaías nang inutusan siya ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako ay pakinggan. Makinig kayo sa akin nang kayo'y mabubuhay. Ako ay may gagawing walang hanggang tipan. Akala ba natin pagkain ang ibibigay ng Panginoon? Bakit ngayon may sinasabi siya sa atin na makinig muna kayo sa akin? Dahil sa pamamagitan ng pananalitang iyan ni Propeta Isaías, di pa man natatatag ni Jesus ang sakramento ng Eucharistia, wala pa mang tinatawag na misa, tinutumbok na ni Isaías ang ginagawa natin ngayon. Ang pagdalo natin sa pagdiriwang ng misa. Bakit? Anong nangyayari sa misa? Tandaan nyo, ang banal na pagdiriwang ng misa ay may dalawang bahagi. Unang bahagi ay ang liturhiya ng salita. Ikalawang bahagi, ang liturhiya ng Eucharistia. Sa liturhiya ng salita, itong tinutukoy mismo ni Propeta Isaías na inatas sa kanya ng Panginoon. Makinig kayo sa akin at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Nakikinig muna tayo ng salita ng Diyos bago pagsaluhan ang katawan ni Jesus. Inulit niya muli, pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Tinutukoy muli ang salita niya na dapat nating pakinggan at dinugtong niya. At ako ay may gagawing walang hanggang tipan, walang ibang tipan na tinutukoy, kundi ang pagdiriwang ng Eucharistia. Kung ito ngayon ang tinutukoy pala ng Diyos na pagkain na pinakamahalaga, magandang itanong sa atin, lubos mo na bang pinahahalagahan ang pagkain na tinutukoy ng salita ng Diyos? Mga kapatid, pagsumikapan natin sa buong buhay natin na kung hindi pa natin nagagawa na linggo-linggo makapagsimba, ito siguro ang pampukaw. Mahalaga pa lang magsimba para mapakinggan ang salita ng Diyos at matanggap ang kabanal-banal ng katawan ni Jesus. Ito na siguro ang simula para pagbigyan rin natin ang pangangailangan ng pisikal, ng ating espiritual na kailangan, hindi lamang ang pisikal. Huwag tayong mabulag sa sinasabi ng mundo. Sa mundong ating kinatatayuan, marami ang mga produktong nagbibigay ng halaga para sa katawan. Mula sa pampaganda ng buhok, sa pagkulay ng buhok, hanggang sa mga produktong pampakinis ng mukha, pampakinis ng balat, hanggang sa ating mga iba't ibang uri ng kinakain. Maraming iniaalay ang mundo. Lahat ng iyon para sa ating katawan.
Pero di niyo po ba natatanto na ang katawang ito, matapos mamatay, mabubulok, walang silbi? Maliban na lamang kung tayo ay pagkakalooban ng Diyos ng isang pribilehiyo na ang ating katawan hindi mabubulok kailanman katulad sa ginawa niya sa ilang banal. Subalit alam natin na ang katawan natin, ang katawang lupang ito, mabubulok. Kaya bakit natin lubos binibigyan halaga ang pangangalaga sa katawan at nakakalimutan ng pahalagahan ang pangangalaga sa espiritu? Kung ang katawan nangangailangan ng paglilinis, ang espiritu nangangailangan rin ng paglilinis, kaya nariyan ang sakramento ng kumpisal. Kung ang katawan nangangailangan ng pagkain, ang espiritu nangangailangan rin ng pagkain, kaya nariyan ang Eucharistia. Kaya gawin natin maging kapasyan sa buhay na sana dumating ang araw na linggo-linggo nagsisimba na tayo. At hindi lamang yun, ang ating talagang misyon at hadikain na sana dumating ang araw, araw-araw na ako nagsisimba dahil nananabik ako na mapakinggan ang salita ng Diyos at matanggap si Kristo. Mga kapatid, mahirap iyon na layunin. Pero yun ay napakagandang adhikain na makamtan na araw-araw pagsumikapan na si Jesus ay matanggap. Bakit kamo? Dahil kung babalikan natin ang isang mahabang pangangaral ni Jesus mula sa Ebanghelyo ni Juan, ito ang kanyang sinabi. Sabi ng Panginoon, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Binigyan pa diin ni Jesus sa kanyang pangangaral, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin." Kung mismong si Jesus na ang nagsasalita at naghihikayat sa atin na tanggapin siya, pagsumikapan natin na hindi lamang araw ng linggo tanggapin natin siya, kundi araw-araw matanggap natin at mapatuloy natin si Jesus sa ating buhay. Dahil ang nananabik na maging bahagi ng buhay niya si Kristo, dito pa lamang sinisimulan niya na ang paglalakbay patungo kay Kristo. 4 na aral ang binabahagi sa atin ng mga pagbasa. Mahal tayo ng Diyos. Ikalawa, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ikatlo, tutulungan tayo ng Diyos. Ikaapat, aakayin tayo ng Diyos pabalik sa Kanya. Lahat ng aral na ito, pagpapadama na mahal tayo ng Diyos at ang pagmamahal niya, ninanais niya na tayo ay makapiling niya habang buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.